Ate Army. Amen and amen! Happy third anniversary, church. So praise the Lord po. Praise the Lord. God is so good. Amen? Amen. So sige po, let's bow down our heads and i-honor ta ang Diyos. Hallelujah. Ng langit at ng lupa. Hallelujah, Lord. Lord, we thank you, God. Dahil ikaw po ang samong Diyos na nararanihan. Hallelujah. You're our generous Father. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa pagsabi sa mo, Lord, kung gaano mo kami kapadangat, Panginoon. We want, Lord, to taste and see more of your goodness. Yes, Lord. Prepare your people, O God. Maraming salamat, Lord, sa inanda mong mensahe. Salamat sa biyaya. Salamat sa pagtawag. Linisin mo aming puso. At we need your presence. In Jesus' name. Amen. Amen. Mapun mo na ako sa John 1:12. Sabi po sa John 1:12, but to all who believed Jesus and accepted Him, He gave the right to become children of God. By faith. Diba? It is by faith na kita po ay naligtas. And kung sinsay mo pong yaon digdig na nakakadungog, pirmi po ang gusto ni Lord na ipaabot ay ang good news niya. Amen? Nakaipuhan ta po bilang tao ang tagapagligtas. Nakaipuhan ta pong magkaugang maayos na relasyon sa Diyos. So hagad ko po na mag-focus kita sa mensaheng bababa ni Lord. So kung tayo ba po ka manitanggap kay Jesus as your Lord and Savior, habang nagsasabi ako, receive the Word of God. Kung naniniwala ka na si Jesucristo ang Diyos ang tagapagligtas ng buhay mo, you are saved in Jesus' name. And you are part of His children. Amen. Palakpakan ako, Diyos. Amen. So tapos kita na nagtanggap today ay mga, ano po? Aki. Si Seo maning aki siya kang Diyos. Amen. So bago grabe sinabi ni Lord, padangatan niya kita. Isaya ang naugma lalo. Amen. Amen. So muna sige, i-flash na po ang picture. Ayan po. Yan. Sige, ang title na po ay Shepherd Like a Father. Hallelujah. Araw po nindo. Day pa, di ba? So, day pa po nindo araw. Lately, ang pangungusap po sa ko ni Lord ay tungkol sa pagiging shepherd. Wow! Ni Lord sa buhay ta. Diba? Shepherd's heart. Ang puso kang sarong pastol. Ang pastol ay nag-aalaga ng mga ano? Tupa. At sa Biblia, pag nababasa ta ang word na tupa, aside sa itong literal na animals, it refers to the people of God. Kaya nga rin po kita sa John 1:12, because ang nag-uurulay din relationship. Diba? Relationship between children and our God. Grabe. Shepherd like a father. So sa iling ta, bala mo ko Lord panagos, kung paano kita rin mapahiling. So, araw po ba ako ang pinakang ma-share talaga no, si Ate Jane sa mismo Father's Day. Pero ang Diyos po, ganun talaga siya. Magpadana. Iniinutan niya na kita, pinapaalala na kita sa relationship with our God. So hindi po, nahiling ko habang hinihiling ko ng picture na ini. Ako muna, pero kamo muna kapatong ko. Anong napansin ninyo digdi po sa picture? Open arms, ano pa po? Nakaabangan na pa, sige sabahin ko na niyo po.
akong gusto na, ano pa? Excited. Diba? Diyan pala nahiling na itong spirit of joy. And anong pinaka-nahiling ko po? This is a story about restoration. It's a story about reconciliation. Palapag na po, Diyos, because our God is alive. So ano man sa buhay mo, sa relasyon mo, sa area, aspeto kang buhay mo na nangaipuan ng revival, pag-aayos, may Diyos Ama. Just like a shepherd. Pinapahiling niya po yan. Umaon ako as I meditate the Word of God. Grabe, sobrang palang pinaproportion niya yan. The shepherd's heart and the heart of a father. Pero, dikit ka lang po ako. Nakabot sa kantahin. But, God's time. Shepherd like a father. So, ano ang binababa ni Lord? Sige, i-flash na muna before to. I-flash na si verse, Isaiah 40:11. Isaiah 40:11 po kita. Isaiah 40 verse 11. Yan. Sige po, sabi dyan, makita ang ASD? Ako maano kata ASD or tapos NLT, yan ang pinano ko. ASD, NLT. Okay. Ayan. Yan nakita? Aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan, gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang kawan. Ano pa? Kinakarga niya ang maliit na tupa at maingat niyang pinapatubayan ang mga inahing tupa. Kaya mas lalo pong kinonfirm ni Lord yung pagiging shepherd at father niya. Grabe o pati po ang pag-alalay niya sa mother tupa. Diba? Grabe yung pag-ibig kang Diyos Ama. Sige, balikan tayo na chat. Romans 5:8 po na kita. Romans 5:8. Hallelujah, Lord. Okay. Ngunit, ipinakita. Ano na ngunit inano? Ipinakita ng Diyos sa isa-isay, sa atin, ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Papaano? Dahil noon tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ulitin ko po naman ngunit ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Grabe pong pag-ibig. Inalay niya po ang buhay niya para sa imo, sabi mo sa katay mo, sa imo yan. Ayan, sa imo yan. So, grabing pag-ibig kang Diyos. Diyos Ama. Ulit-ulit kahit sa pagpun pala sa worship or sa kahit sa praise service, sa mga throughout na share, it's about God's love. Hindi po kita masawa sa John 3:16. Sige po. John 3:16, sobrang malamanan po. Kung taano kita nagkaubang salvation because of the love of the Father. Okay. Ganito kamahal ng Diyos ang arin? Refers to sa katauhan niya, kita mga tao. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, muna na po, pero si John Walton sa bago, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe ang pag-ibig kang Diyos Ama. Diba? Kasaro-sarong aki, sobrang padangat ng aki, pero inalay niya, naging selfless po siya. Kasi ang iniisip niya, yan mga mukhang iyan, oh, kita po, para dahin na mamundo si Tatay Sandy, diba? Oh, diba? Para si Josel, assured sa identity niya kay Christ, diba? Para dahin na magduda si Jane,
because of the Father's love. Kaya nga ni po kita, nagtitiripon kita ni bilang, gano'n kita sheepfold, diba? People of God. Gano'n kita dito sa sheepfold, sa iglesia ni Christ. Kasi ang Diyos Ama ang nagtabang sa to para maging sahog kita. Through the help of Jesus. In the name of Jesus. John 14:6 po. Diba? Gano'n napakaano, pero malamanan po ang bawat verse na ni. John 14:6, sabi po dyan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ini-highlight ko na eh. Walang makakarating sa anak kundi sa pamamagitan ko. May issue ka mo sa Diyos Ama? Pwedeng ugwa. Diba? May issue ka mo sa Diyos, ay sa Ama na yung sa lupa? Pwedeng ugwa. Pero ang daan para maging ayos lalo ang relasyon ta. Minsan masabi tayo, okay man kami ni Father God, okay man kami ni tatay ko. Pero aram ta po baga kay Christ, padagos po. Mayong pundo, nakita inaayos, binabago mo ako araw-araw. Diba? As we allow ourselves to submit to the Lordship of Jesus, imposibleng masettle ka na sa level 1 bilang Kristiyano. We are here to excel. Lalo. Kasi ang goal ta heavenward. Bakong backward. Diba? So kita nagurali ni the children of God. Sinasabi ni Lord na dahil kay Jesus, ma-access talalo ang relationship to with our Father. Amen? Alam po nito, grabe ang inaagihan ka bawat ng pamilya. Tama ba? Sabihin ko na, si mismo pamilya na, dahil tayo damay iba. Tama ba? May inaagihan ng pamilya nito. O ba? But sabi ko nga sa don't picture so bago, it's a message of restoration and reconciliation. Kung gusto mo maging maayos sa imong tahanan, di ba? Seek. But seek first, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added. Minsan kinakulong kitang pangako or verses sa Bible na kapot, pero are you walking in it? Are you believing His word, His promises? Oh. Sabi na Lord, healer. Pero ang isip mo, 45% lang ako gagaling. Sabi ni Lord, provider siya. Tapos nagsabi ka, hindi, nagay gumasimba sa aga. Na kinakaulay ni Lord, mga aking niya. Ang aking niya, pinapabayaan ba? He will never leave you, nor forsake you. Teka niya papabayaan, ni iiwan man. So sige, balik po kita naman sa Isaiah 40 verse 11. Hallelujah. Ang pag-ibig po kang Diyos, magayon. Pag iyan po na-absorb ka, nanamnam ka, ma-pray pa ba kita araw dati? Ma-worship pa ba kita araw-araw lang kaya? Kapag may relasyon ka, o sige na lang labod, ako naman nakita kay Lord. Kapag may ka-close ka, o sabi mo na friend yan, o kapamilya mo yan, di ka ba naugma sa presensya niya? Hello po, kami naman dito ko. Naugma, pero gano'n naman doon, nakamunga niya pala. Kayo po ang restoration, amen. So lalo pa po kita dapat maugma kita sa pag-restore at pag-ibig ng Diyos sa to. So aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan. He's a heart of a shepherd, heart of a father, ang mag-alaga. Sa John 15:1, di ba? Ang ama, ang tagapag, alaga
Naging worst time sa ilahon. May mga action pa yan. Okay? Ay, nagduman pa siya. Pero sige. Sinabi pa niya, ako ang tunay na puno ng ubas. At ano po? Tama yan. Nasa Bible talaga po. Ang aking ama, ang tagapag-alaga. Amen? Kita ang mga aking niya ay inaalagaan kang Diyos Ama. Ganon po siya mag-ingat sa to. Sige, balik po kita naman Isaiah 40 verse 11. So, hindi po ang mga ginigibo. Kang Diyos Ama ta. Pwede NLT? NLT. Yan. Sige po. Yan. Ini po. He will feed his flock like a shepherd. The role of our Father. He will carry the lambs in his arms, holding them close to his heart. Pero kung tutulan. He will gently lead the mother sheep with their young. So ini, feed. Ang role kang shepherd, ang role kang mga tatay is to what? Provide. So, every day may mga needs kita, tama? And ang shepherd we will lack nothing. Sa shepherd, sa ama, kompleto kita. Okay. Provision. Pag lalo na pong naintindihan ang pagiging Diyos Ama niya sa buhay ta, ibig sabihin, sabi ko, that we, dahil children of God kita, mas madali kitang makapaglambing, madali ka po mag-request, makarating sa iya. So gusto ni Lord ng relationship na sobrang intimate. Nga kita love God. Diba? Close. Sobrang close. And part ng pagiging father na sa life ta is He is our provider. So aram ko magabos ka din ng ipuhan. So ask our Father. Bako si katain. Si Father God. Siguro po pag pinanutan sa buhay, naging lifestyle tayo, itong talagang Diyos Ama kita nag-commune, everyday, anything. Magayon po. Dahil aram ko, nag-i-increase po ang sa itong relationship with our God and ang faith ta, and na-answer kita. So na po, He will carry the lambs in His arms, holding them close to His heart. Saan nila tala? He will carry the lamb. So, sisinanigdi ang naalsa ka sa idang mga tatay. Yan. Naalsa kita. So, yun po, character din po yan. Ang nature din po kayo sa mga tatay. Tatay ta, inaalsa kita. Kang Diyos Ama. Pag inaalsa kita, anong pagmati? Naman sa mga taraas ng kamot. Maugmahon. Ako, comforted. Sige pa. Gusto ko pa. Di ba? Kahit ganito, hangog-hangog lang ako kay tatay ta. Pero salit-salit pa ako ito. Pero, secured kita, tama? Kahit gano'n nag-aragar kita kayo, secured. Dahil ang nagkakapot sa to, ang nag-aal sa to, ay ang sa to, Ama. Same with our Father God. We are secured. Kapag sa iya kita, nagpaalsa. Amen? Saka siya, gusto niya po harali kita. Isa inigdi, kaklose talaga ang tatay niya. Pataas po, para mas lalo ko nahiling. Okay. So, ang nahihiling ko po, kung tama nahihiling ko, dikit doon. Tama? Kaya nga, may nababa po din ni Lord ang message, is gusto niya pong maging close kita sa Diyos Ama, and maging po sa satuyang mga tatay digdi sa lupa. Amen? Holding the closer. And diba, He will gently lead the mothership with their young. May gentleness na nagaganap. Maduwa po kita sa Ephesians 6:4.
Okay. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. So sige, sa ESD, para mas lahat maintindihan, sa mga tatay po, ano ay yung message? Okay. At kayo namang mga magulang, huwag kayo gumawa ng mga bagay na ikakasama ng loob. Itaas po ang nagsama ng loob ng mga aki sa mga magulang. O, mas dakol kaysa sa mga okay sa mga... Okay. Yan. So sabi pa rin tayo, sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. So our family or even our church needs father's love. So bago po habang pinagpipray po ako ni Ate Arms, ang nakuha ko po, may hapon mo nakasendo, ano po ang father's joy? Sa inyo, anong kaugmahan po ka mga tatay? Alam niyo kasi kung pinapipray ako, siguro na-receive niya din. Okay. Ang father's joy is the joy of his children. Diba? Ang kaugmahan kang Diyos Ama ka ay itong maugma sa inyong mga aki. Kaya haliyong tapos sa isip ka, nahabok kitang maging maugma ka sa itong Diyos Ama. Maging po sa parents ng physical, dahil po isipon niyan, na kinakaugma ka magurang mo, ang maparayo ka. Minsan may inaagihan din yan, kasi aki din yan. Di ba? May gabos kita aki, tama? Kung di ka ba naging ama pa, pero aki, nabuon kita sa gabos sa aki. Gabos po yan, may daradara. Di ba? Sige, balik po kita naman sa picture. Yan. Shepherd like a father. So, gabos po, kita may mga dara. And, si Jesus lang nakakatabang sa to para maging okay ulit. Diba? Ano pa ang puso ni Lord? Sige, maduman po kita sa Luke 15. Sa poon. Luke 15. Okay. Yan. Okay. Sige, pataas ng dikit. Itong sa ano, sa tupa, 299, tsaka ano. Sige, no. Ala. Yun na, pinakapon. Okay. Ganoon din sa langit. Ay, yun na yan, ang pinakapon ka rin. Lang. Okay. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, ano daw mangyari? Masaya ninyo itong papasanin, kasi itong father, no? Papasanin pa uwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. Ganon din sa langit. Yan. So story ko siya kang sarong shepherd, sarong pastol,
na, bakit taligtay, kumari, 99 po kita sa loob. Ay, sa 100 kita. Tapos may sa tong nakaluwas. Okay? Ang gibong kang ama, ang gigibon kang shepherd, ano daan? Hahanapon. Hindi niyo po pinabayaan eh. Kasi ito lang, under his covering na po ni. Diba? Ang hanapon niya, sinawawara, sinaghali. Sa to po, binababa din ni Lord sa to ang puso na nagmamalasakit. Hello po, alagaro nagtataranugan na. Hello po. Na nagmamalasakit. Duman po kita sa Matthew 9:35 hanggang 38. Time check. Okay. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon at nagturo siya sa mga sinagoga. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At pinagaling niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. So, ini po ang ginigibo ka sa tong Diyos at tagapagligtas, our Master, our Lord. So, sabi ta nga ni, kaya kita naging disciples ni Jesus kasi siya ang magiging example ta or pattern ta. Kita, pag sinabi disciples sa Tagalog, tagasunod. Diba ang disciple? Tagasunod din yan. Tagasunod sa iba pa, followers of Jesus. Yan. So, pinapahilinig din kung ano ang ginigibo ka sa tong Diyos. Ano napansin nito? Nagtotoktok siya, nagpapagaling siya, naglilibot pa sa gabos na lugar para i-proclaim ang kaharian ng Diyos, ng message ng repentance para mahiling ang mga tao na kaipuan ng tagapagligtas sa anumang kondisyon nila, na ayuson ang relasyon sa Panginoon. So sige, mababa na po kita. Nang makita niya, so bago pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig, una naman, nang makita niya ang ano? Napakaraming tao. Nakahiling na kita mga tao? Okay. Naawa siya sa kanila dahil litong-lito sila at walang tumutulong sa kanila tulad ng pero mga aki na mayong ama or nararanasang pag-ibig ng ama. Okay, kaya sinabi niya sa mga alagad niya o sa mga tagasunod niya, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Yan. So kapag po kita nag-pray sa Diyos, the Lord of the harvest, is it to pray? Sa Lord of the harvest. Pag nag-pray po kita sa Diyos, Amata, sa Diyos ba? Usually, si Sai ang answer sa prayer. Kita mismo na nagpe-pray. Kita na people of God, children of God, may role kita sa satong tatay. Amen? May role kita. Sabi mo sa katay, may role kita, atuga. May gigimon kita sa Diyos, Ama. Yan. Sige, balik kita naman sa sitwasyon. Kang nahiling ni Jesus ang napakaraming tao, ano ang naranasan niya? Naawa. Sa English, compassion. Kaya ako, sa encourage ko po sa Indo, ipag-pray nindo na ang puso ta mag-awang compassion sa mga tao, sa mga kaluluwa sa palibot. Kasi ang sitwasyon, sabi nila ang sitwasyon nila, ano na? Litong-lito at walang tumutulong sa kanila. Iyan po ang sitwasyon kang mundo. Litong-lito, mayong nagtatabang, pero kaibuhan nila ang tabang. Tama? Kaibuhan nila ang tagapagligtas, kaibuhan nila ang rescuer. Kaya nga ang sunod, kino-commission kita ni Lord, upang kitang work to do. May mission po kita. Ano yan? Dito po hayaan
si Jesus lang ang maging shepherd. Kita po, inapunin din po to shepherd. Diba? Mag-alaga ang mga kaluluwa. Ano yan? Discipleship yan. Mag-alaga ka pa mga kaluluwa. Ano yan? Pagiging spiritual parent po yan. Kasi grabe nga ni po ang sitwasyon kang mundo. Uga na po ako sa share. Uga po akong naging, bako po siyang taga, di siya under ROG, ano. Pero po, nagpa-disciple po siya sa ko. Tugot man po, maging okay man, disciple ko siya, kasi tugot man si mga magulang niya, na-disciple ko siya, saka mismo nagdalis ako, ito ang nagsabi, tapos si mismong church na ina-attendan before, mayong discipleship. So, ano ko pa siya, disciple ko po siya. Tapos po, nag-abot po sa point sa life niya, na kung saan siya nag-attend in church, ang family po nila, nagpurundo mag-attend in church. Okay, so purundo. Nag-abot sa point na nakapag-church na po si mga magulang niya. Pero, recently po, nag-catch up kami. Ang pirmi ko talaga po sa yung sinasabi, maghanap ka ng spiritual family mo. Kasi dahil pwede, Kristiyano ka lang, pero dahil ka nag-a-attend ng fellowship kasi yun ang will ni Lord. Diba? Kita nagtitipon kasi gusto ka mag-grow together, encourage together. Pero may ulay na sila ni Lord. Sige. Diba? May kanya-kanya ka ng free will. Aram nilo, alawin na to, the last time na nagkaulay kami for discipleship, siguro more than a year na. And that's the time din po, kahaloy, kung gaano siya po, somehow, gano'n nasa 1 year siya tayo nag-attend ng church. Tapos, sobra po ako na-burden, kasi, pag ranilis ako, nagpapamati siya sa ko. So, aram kong may kaibuhan siya. So, tungkong pa, nakaibuhan yung tabang. Tapos, ano pa siya kang mga March, bandang end of March, nag-message siya sa ako, may pinsan siya sa akong picture na pinapailan sa ko, na sa church siya. So, umaon ako, praise the Lord! Tugat na yan kay Christ. Di yun na yan. Tapos nagpamati pa siya sa kukang anniversary ganito. Tapos sabi ko, ay gano'n, may ano talaga na eh. May tuyo ni, may nangaibuhan, yung kaluluwa. Pagkamusta ko sa iya, kumusta? Tapos nagsasabi siya, na kung pwede ko daan siyang isingit na naman sa ko yung schedule ng disciple. Sabi ko, discipleship, iyo daan. Sabi ko, ang in-encourage ko sa iya, magayon mo syempre nga ako na-acknowledge yung pa akong disciple. Pero kung saan ka nag-church, magayon duman ka din man, magpa-disciple. Kasi ng spiritual family mo. Kala ko naman pa siya nag-church, naman sabi sa inyong teachers ako, bako na po pala. Ibang church na naman siya naawan. Pero ngayon po, nasa pang-third na guide ko niya ng attendoman. So, nagkauli po kami, so, odma. Aram mo po, sobrang naugma lang ako kay Lord. Kasi sabi ko sa inyo, pinagulayan or binababas ako ni Lord is yung shepherd's heart. Magayon lang po kasi sa kamustahan from the start, ang ending po, sobrang naugma ang puso ko kasi ang sabi niya sa ko, I am back. I am back. Ang kabalik na na siya. May palang pumunta po si Lord. Makabalik na na siya. So, magayon lang po kasi minsan, si palibot tayo, gano'n lang pala siya ng kaluluwang dapat i-reach out ta. May mission ta, isa shepherd ta. Nasaan pa nga rin po, kasi masala ako na-burden, kasi yung mga tuga niya, as in, hindi pa po nagsisimba. So, hindi po pa nga po na ni Lord sa tuya, na gumagabok ang puso na concern sa mga kaluluwa around us. Even if sa local church, pwedeng kaibanan na po yan, pero struggling pala. Diba? Pwede nga ako niya dyan, umahon, pero grabe pala ng bitterness. Diba? Ugwan siya na iba na, yes, sir. Pero dito na siya, uy, kamusta ka tugang? Ano nangyari sa mo? Kasi minsan, pinakakataid ka pa pala na may issue. Diba? Ang may issue, may concern. Sige naman po kita sa 1 Peter 5.
shepherd's heart. First Peter 5:7. Bako yan. I mean take care of the flock. Mahal na lang sa AS, di ba? Mas kisain. Ano to? First Peter, Second Peter? Yung flap. Mahalagaan mo kaya to. Ito yung first lang ko. Ano ba kung 7, Jay? Yan, First Peter 5:2. Mapun kita sa 2. Okay. Una na naman ang word. Alagaan. Yung pagiging shepherd, pagiging father. Dahil lang po kita mag-settle sa mga talagang literal o physical na tatay, but kita din po ay inaapo na ni Lord to father the people, to father the generation, the next generation, that is called discipleship. No? Alagaan ninyong, mabuti ang mga mananampalataya nasa pangangalaga ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga pastor nila. Leaders, disciplers, you are shepherd. Okay, mga inaalagaan na disciples, sheep. Yan. Dapat taus-puso ninyo sila. Grabe na naman, pangalagaan. Dahil ito ang nais ng Diyos, God's will. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. So bago po, di ba sa sinabi ito sa Matthew 9, ang mga nahihiling po, mga tao ay litong-lito at kailangan ng tulong. Gapos po kita digdi, dahil po kita kaipuhan magyabang. At dapat ay talaga. Kasi gapos po kita din na nangaipuhan ng tabang. Yes, pwede nga sabi kita, tao, inaanoint din po yan ni Lord. Yan mga ate, kuya ta, discipler ta, mga leader ta sa ministry, inaanoint po yan ni Lord. And kita, kung sheep man kita, accountable din kita. Gabos kita accountable, gabos kita naging sheep. Amen? Gabos kita may pananagutan sa Diyos. Paano ba? Nag-aalaga pa ba kita mga tao? Di pwede kita lang magpaalaga. Kasi pag inaalagaan kita, mas lalo kita nag-aalaga pa ng iba. Tama? Yung abundance ni Lord, yung overflow ni Lord, ipapasa ta. Ipapasa ta. Kaya nga, di ba, may mga sitwasyon, sabi ta, kapos kita may mga issues sa family. Pero kapag kita po, ginigibo tayo nag-aalagaan ng mabuti sa ways ni Lord, mahayo pong mawawala. Mahayo pong mawawala sa sheepfold niya. The Son of Man came to seek and to save what was lost. So yan kita digdi, naghahanap. Even po sa kapwa mga Kristiyano na, diba? O diba, kamusta? Kamusta? Okay. O diba nakita naghanap sa inner pa. Kamusta ka talaga? Ning totoo. Ito talagang malasakit sa kapwa mong tugang kay Christ. Hallelujah. So yan po, para po mas lalo po ma-restore ang mga relasyon, ang mga iribanan, we need Jesus Christ, the way to our Father. No? So kita po, magpa-disciple na. Mag-disciple pa. Kasi po,
Tarabangan mani. Diba? Tarabangan mani. Kabus kita gusto tapasiring kay Kristo. Diba? Mamit si Lord. Sige. Itong sa ano, ang message doon, note doon sa picture doon sa last. Sabi naman, please, ako na lang, please come home. Diba? Ang message ni Lord is ma-restore ka, makabalik ka. Diba may mga kanya-kanya katang issue kung paano di kita nagpabalik sa harong, kung paano lang kita pero sa luwas. Diba mga rason? But receive the love of the Father na iyo lang po makatabang sa to, maibalik ulit sa iyang kawan. Amen. So sige po, let's all stand up and let's thank our Father for what He has done and doing in our lives.